Sa katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ating talakaying ang mahahalagang iniulat at ipinangako ng Pangulo maging ang mga kaganapang nakakuha sa atensyon ng publiko. Sa kanyang ikalimang SONA, ilan sa mahahalagang isyung binigyang diin ni Pangulong Marcos ay ang mga may direktang epekto sa buhay ng mamamayang Pilipino. Isa rito ang update sa issue ng flood control project na unang inilahad ng Pangulo sa kanyang SONA noong nakaraang taon. Ayon sa kanya, marami na sa mga sangkot ang nakasuhan at nakulong gaya ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways, kontratista, matataas na opisyal, maging ang ilang mambabatas. Umabot naman sa halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang yaman ng mga akusado. Nakatakda na rin magsampa ang Office of the Ombudsman ng kaso laban kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Binigyan diin ni Marcos na ito ang nararapat gawin bilang Pangulo ng Pilipinas. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas. Marami ang natuwa sa sinabing ito ng Pangulo kabilang si Tony Domesag. Yung pag-address niya sa mga corrupt officials ng gobyerno, lalo na hindi niya kinatigan ng pinsan niya. Ayon naman kay Senador Mig Zubiri, malaki ang magiging epekto nito sa mga Pilipinong naghahangad ng pantay na hustisya. Malaking impact yan sa tao bayan. Maraming gusto mapakinggan yan, lalo na sa Mindanao, kung saan ako galing. Gusto nila makita na patas ang laban sa korupsyon. Hindi lamang oposisyon, kundi pati kasama sa administrasyon. Basta nagkasala po kayo, wala po tayong magagawa, babagsak at babagsak yung justisya sa ulo niyo. Iniulat din ng Pangulo ang naging hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Sa ilalim ng Uplift or Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport, halos 58 billion pesos ang ibinaba sa mga lokal na pamahalaan upang agad makapaghatid ng serbisyo sa publiko. Pinalawig din ang benting bigas, meron na program sa mga kadiwa ng Pangulo Store para makapagbigay ng mura at dekalidad na bigas sa mga mamimili. Mahigit 2 milyong magsasaka at mangingisda naman ang nasuportahan sa gitna ng pagsirit ng presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk, and Families. Nabigyan din ng fuel subsidy ang mahigit 1,800,000 tsuper at operator sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation. Sa panig naman ng mga OFW, binigyang diin ni Marcos na agad na naglungsad ng repatriation program ang pamahalaan ng sumiklab ang tensyon sa Middle East. Mahigit 12,000 na Pilipino ang naiuwi sa bansa kung saan iba't ibang tulong at oportunidad ang ipinagkaloob upang makapagsimula sila muli. Tiniyak naman ni Secretary Hans Leo Kakdak na ipagpapatuloy ng Department of Migrant Workers ang mga serbisyong nabanggit ng Pangulo. Kaya binanggit lang din Pangulo, di ba, yung mga array of assistance measures, yung tulong ng basic necessities, financial assistance, repatriation, lahat yun na tinalakay ng Pangulo, binanggit ng Pangulo at pinahalagan bilang responses. At yun ang senyales sa amin sa Department of Migrant Workers. Paingtingin pa yung mga programa ng tulong sa ating mga OFWs. Umani rin ng palakpak at standing ovation ang panawagan ni Pangulong Marcos na agarang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Ayon sa kanya, bakit ipinapasa sa mga consumer ang system loss charges maging ang value-added tax nito.
Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Ang sinabing ito ng Pangulo, sinang-ayunan ng publiko maging ng mga mambabatas. Yung sinabi nilang tanggalin na yung pag-charge ng systems loss sa mga electricity customers. Talagang nagpupugay ako dyan at pati yung pagtanggal sa VAT dahil medyo ipinanawagan ko na rin yan earlier. It's a step in the right direction. Ang sabi niya, mababawasan yung dagdag singil doon sa kuryente. Tapos yung tax, mababawasan din. Sana magkatotoo. Tapos sana mabilis. It is a very welcome development and good news, no? Ay bababa ang babayarang bill ng particular consumer because ang systems loss, ang sirasagot lang niya ng cooperative ay hanggang 13% kung hindi ako nagkakamali. And in excess of that, ay nahati-hati na lang lahat ng mga consumers. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang edukasyon sa bansa. Isinusulong niya ang pagpapahusay ng senior high school curriculum upang maihanda ang mga estudyante sa mga kasanayang kakailanganin nila pagkatapos ng pag-aaral. Upang mahikayat sa pagkamit ng mataas na antas ng edukasyon, naglaan ng Office of the President ng 100,000 piso para sa 5 benepisyaryo kada barangay sa buong bansa. Ipinagpasalamat ito ni Fabian Batalla Jr. Itong financial support allows students to pursue higher education without the stress of accumulating debt, giving them a stronger financial start in their careers and more freedom to focus on their studies rather than financial concerns. Receiving a scholarship ay mapapatunayan ng mga estudyante ang kanilang magiging achievements, mas lalakas ang kumpiyansa at motibasyon. Binigyang diin naman ni Education Secretary Sani Angara na patuloy ang pagkilos ng ahensya upang maisakatuparan ang legasiyang ninanais ni Pangulong Marcos para sa sektor ng edukasyon. Yun yung binanggit natin, yung legacy ni Presidente, yung i-involve ng mga lokal na pamahalaan sa paggawa ng school buildings at yung pondo galing sa national at yung school feeding program, pinalawak din niya. Tapos yung aral program na kung dati sa mayayaman lang lugar na may tutor. Ngayon sa buong bansa, sa lahat ng pampublikong paral may tutor ng mga bata. Malakas na palakpakan din ang natanggap ng Pangulo nang iginiit niya ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Just recently, we celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award. Ipinapaalala ng Pangulo ang diwa ng pagiging Pilipino gamit ang mga kataga mula sa pambansang awit ng Pilipinas. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Ang pag-mention ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng West Philippine Sea, ito na yung icing on top. Ito, I may have my own bias, pero para sa akin ito ang pinakamagandang parte ng kanyang talumpati.
yung panawagan ni Pangulong Marcos na bilang Pilipino, kailangan nating magkaisa dahil ito ay issue nating lahat na ipapamana sa susunod na saling lahi ng Pilipinas. Ang SONA ay higit pa sa talumpati tungkol sa mga pangako ng Pangulo. Dito nalalaman at nasusuri ng mamamayang Pilipino ang landas na tinatahak ng pamahalaan. Naway magsilbing paalala ang SONA para magkaisa ang administrasyon at taumbayan tungo sa pagtupad ng bagong Pilipinas. Big ideas, real conversations. This is PNA Talks.